Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Nagbitiw na sa pwesto ang dating aktres na si Nadia Montenegro, ang staff ni Senator Robin Padilla na napaulat na umano'y gumagamit ng marijuana sa ladies room ng Senado. Ayon sa Chief of Staff ni Padilla na si Attorney Rudolph Jurado, natanggap nila ngayong araw ang resignation letter ni Montenegro kasama ang kanyang written explanation hinggil sa umano'y paggamit niya ng marijuana. Tinanggap naman ni Padilla ang pagbibitiw ni Montenegro. Si Montenegro ang isa sa mga political affairs officer ni Padilla. Kanina nagpa-drug test naman si Senator Juan Miguel Zubiri kasama ang 35 mga staff. Sabi ni Zubiri, mandatory na ipinatupad ang drug testing sa kanyang tanggapan para matiyak na drug-free at wala sa kanila ang gumagamit ng illegal drugs. Sa ginawang drug testing, malalaman kung gumagamit sila ng sabu, marijuana, cocaine, ecstasy o kaya opium. Sinabi ni Zubiri na nais silang maging halimbawa sa mga senador at kanilang mga staff dahil sila ang tagagawa ng batas at hindi sila ang dapat maging lawbreaker. Kung may staff anya sila na mapapatunayang gumagamit ng illegal drugs, bibigyan sila ng due process at pagkakataon na mag-rehabilitate. Kung sumailalim na ito sa rehabilitasyon pero nag-positive pa rin, tatanggalin na ang naturang empleyado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Juan Miguel Zubiri. Is the minority. Si Senator Soto will be doing the same. Senator Lauren Legarda will be doing the same. The minority would like to lead by example. I believe lahat po ng opisina namin also be going through drug test. Kung naman may due process, diba? So, of course, we'll give them a chance to rehabilitate. We have to suspend them for the meantime and rehabilitate. Pagkatapos po ng rudimentary period for rehabilitation at positive pa rin po sila, then we have no choice but to dismiss the employee, our employee. Coterminous naman po yan sa akin. Oh, mga kabunyog, mga kababayan, nag-resign na si Nadia Montenegro. Nag-resign na si Nadia. Hindi na kinaya. Ayaw na yatang sumailalim sa drug test. Ayaw na. Kasi talagang desisyonado ang si Tito Soto Sumulat na ng formal kay Chis Escudero. Alam nga namang hindi yun gawin ni Chis Escudero. Kaya kapag nagsailalim sila sa drug tests, baka magpositibo o malaki ang posibilidad magpositibo. Mapapahiya si Robin Hood Padilla, mapapahiya din ang Senado. Ang problema, si Robin Padilla, obligado siyang magsailalim sa drug test. hindi naman mga staff lang ang hinihiling na sa ilalim sa drug test, pati mga senador. Kaya hindi pa tapos tong issue na to. Pero yan nga, si Nadia Montenegro hindi na kinaya, nag-resign na. Tinanggap na ng opisina ni Padilla. O yan, mga kabunyog, bigyan nga natin ng punto diretso. Itong pag-resign ni Nadia Montenegro. Ano talaga kasi ito, mga kabunyog, mga kababayan? Sunod-sunod na ang kahihiyan ng Senado. Unang-una, nakakahiya na yung nangyari sa impeachment. Pinatay nila ang impeachment. Nakakahiya na yun. Matapos nilang i-delay. Tapos sangkot pa ngayon si Chis Escudero mismo, Senate President, dun sa mga insertions. 142.7 billion. Pinaghati-hatian nila. 12 billion doon sa probinsya ni Joel Villanueva, Bulacan. 3 billion nakareserve kay Bongo. Grabe ang dinagdaanan ng Senado na kontrobersya, kahihiyan. Tapos ngayon na naman, dito sa mga flood control projects. Yung si Chis Escudero, sangkot na naman. Tapos, yung number 1 na donor niya, 30 million pesos noong 2022 elections. Kasama dun sa top 15 ng mga contractors. Plus ngayon, ito na nga, itong huling ito, si Padilla naman, staff niya na di umano, na ng marijuana. Nag-i-smoke ng marijuana. Lalagay sa kontrobersya ngayon ng Senado, kahihiyan. Kung ano-ano pa sanang mga palusot, ng opisina ni Padilla, nagpipilit pa sana silang i-contain ito. Baka naman humupa na ang issue. Pero hindi. Siyempre, napahiya na rin ang mga senador. Napahiya na sila Soto, napahiya na sila Lacson, sila Gatchalian, si Mig Subiri nga. Hindi na naghintay yung drug test ng Senado. Voluntaryo na, nagsailalim na sila ng drug test. Siya at ang kanyang mga staff. Kaya sirang-sira talaga ang Senado. Kaya medyo nagre-react yung mga senador. Pag nagsailalim pa sa drug test, tapos mag-positive, di lalong kahihiyan.
Paano mo lulusot? Paano mo ngayon yan? Sabi mo hindi ka talaga involved sa paggamit ng marijuana tapos nag-positive ka. O di malaking kahiyan. Kaya no choice. No choice na talaga. Wala nang magagawa, wala nang pagpipilian. Kailangan nang mag-resign ni Nadia Montenegro. Or else malalagay sa alanganin. Malalagay sa alanganin. Kaya gumawa siya ng kanyang resignation, explanation at the same time resignation letter. 5 pages yata yun. Binasa ko lahat. Binasa ko. Wala naman. Sinasabi niya lang na ano na daw siya. Sirang-sira na daw ang reputasyon niya. Hindi daw siya binigyan ng due process. Kaya para wag na lang daw lumaki ang issue. Mas ma-preserve pa naman niya ang kanyang pagkatao. At ang opisina daw ni Robin Padilla ay wag namang masira, madamay. Pati ang Senado wag na madamay. Kaya magre-resign na lang siya. Yun. Nag-tender siya ng kanyang pag-resign bilang staff ni Padilla. Kaagad-agad naman sa isang sentence, maiksing sentence lang. One sentence na sagot, tinanggap ni Attorney Jurado yung resignation ni Nadia Montenegro. Chief of Staff ni si Attorney Jurado, Chief of Staff ni Padilla. Pero hindi pa rin 'to tapos. Hindi pa rin 'to tapos. Kasi itutuloy pa rin ang drug testing niyan. Hindi papayag sila Tito Soto, hindi magkaroon ng drug testing. Problema, paano kung si Padilla ang mag-positive? Paano kung si Padilla ang positive? Pero sigurado yan, niligtas na ang sarili niya ni Nadia Montenegro. Kasi, ang sabi niya, hindi naman siya guilty. Hindi daw ibig sabihin na nag-resign na siya. It's not an admission of guilt. Hindi daw ibig sabihin na nag-resign siya. Tinatanggap niyang guilty siya. Hindi raw yun. Gusto niya na lang daw na katahimikan. Katahimikan, wag nang lumaki pa ang issue, wag nang madamay ang opisina ni Robin Hood Padilla. Pero siyempre hindi mo maiwasan, mag-iisip ang marami na ayaw niya nang magsailalim sa drug test. Kaya para hindi na siya isailalim sa drug test, mag-resign na siya. Oo nga naman, pag hindi ka na empleyado ng opisina ni Padilla, hindi ka na staff ng Senado, hindi ka na kasama sa ilalim sa drug test. Kaya pa rin, kahit sabihin pa ni Nadia Montenegro na yung pag-resign niya ay hindi admission ng guilt, hindi mo pa rin maaalis sa isip ng publiko yun. Yun ang iisipin siyempre ng publiko. Na kaya siya nag-resign dahil ayaw niya nang masailalim sa drug test. Ang problema si Padilla, paano niya lulusutan to? Magre-resign din ba siya? Para hindi na siya magsailalim sa drug test. Anyway, abangan natin mga kabunyog, mga kababayan. Abangan natin ang susunod na kabanata. Ito po ang ating Ponto Diretso. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.